Sa mismong araw ng pag-alis ni Nati at Brixton ng bansa, ay ang araw din na nagkaroon ng lakas ng loob nang magpa-press conference si Gaston. Ilang araw siyang nagtimpi at ayaw magpadalos-dalos ng mga desisyon sa buhay. Sa pagkakataon kasing yon, ay nagawa ng maghanap ng mga tauhan niya kung saang lupalop ng Isabela. Nagtatago si Margie na ganun na lang ang gulat nang makita siyang walang emosyong nasa labas ng pintuan ng pinagtataguan nito. Namutla na kaagad ang kanyang mukha na mapagsino ang kanyang kaharap. Lalabas lang sana noon ng babae sa lungga niya upang bumili ng kanyang mga pagkain bago muling mag-hibernate habang nagkakagulo sa social media. Gustong-gusto niya pa ang atensyon ng kanyang nakukuha na tila ba nakasakay siya sa alapaap dahil kilala siya ng lahat. Binabati sa nalalapit niyang ilusyon na ginawa niya sa kanyang isipan ng pakikipag-isang dibdib sa gobernador. Governor Barcelo, paano niyo ko nahanap? Isang senyas lang ni Gaston sa mga kasamang tauhan at agad nang kinaladkad papalabas doon si Margie na hindi na nagawang makapalag, lalo nang bitbitin siya patungo sa loob ng kanilang dalang sasakyan. Hindi naman niya magawang makasigaw upang makahingi ng saklolo. Gagawa yun ng iskandalo na pareho silang malalagay sa alanganin. Labag man sa loob nito ay kinailangan nitong sumama sa kanya sa pagdarausan ng press conference upang personal na bawiin itong maling balita na kanyang ipinakalat. Sa sasakyan ay halos mabingi ng lahat sa lakas ng iyak ni Margie na paulit-ulit nakikiusap na sana'y palagpasin umano yun ng gobernador. Huwag nang palawigin pa. Nagawa ko lang naman yun dahil sobrang mahal kita. At saka gusto ko lang makaganti dahil sa ginawa mo sa aking hindi pagharap noong nasa Italy ka. Dahil may kasama ka palang iba. Kilala mo ko, Gaston. Hindi naman ako ganito. Umiling si Gaston na natiling walang emosyon. Grabe ang stress na ibinigay nito sa kanya at paniguradong ganun din kay Nati. Kung kaya naman hindi niya magagawang magpalagpas ang bagay na yon. Kailangan nitong maturuan ng leksyon. Kailangan nitong managot dahil kung hindi at patuloy lang na maulit ng babae. No, Margie. Alam mong matagal na tayong tapos. Gustong-gusto mo pa ang lahat ng atensyong nakukuha mo sa mga sumasakay sa peking engagement na ikinalat mo. Hindi mo malang inisip ang mararamdaman ko. Niyurakan mong buong pangalan ko. Tapos pinasama mo pa ang imahe ko. Tapos gusto mong palagpasin ko lang ang lahat ng ito? Hindi pwede. Kailangan mong panagutan ng aksyon mo. Pasalamat ka ngang yan lang ang hinihingi ko sa'yo. Ang magsalita ka lang at aminin mong hindi ito totoo. Mariing kinagat na ni Margie ang kanyang labi na patuloy lang sa pag-agos ang kanyang mga luha. Niwala sa kanilang nagmagandang loob na abutan siya ng tissue. Kung kaya naman sa manggas ng suot niyang damit yon, ipinunas upang maalis lang ang panlalabo ng kanyang paningin. Ni hindi man lang siya nakapaghanda ng maayos bago humarap sa press conference ng gobernador na paniguradong dudumugin ng maraming media. Ilang beses siyang umiling, pilit na kinukuha pa rin ang atensyon ni Gaston na nakafocus na sa kanyang cellphone upang sagutin ang tanong ng mga inimbitahan niyang journalist sa press conference kung anong oras pa sila makakarating. Binigyan niya sila ng update na sa araw na yon ay maglalabas na siya ng sariling statement. Nagbingi-bingihan rin siya sa mga pakiusap ni Margie. Gaston, please, huwag mong gawin sa akin to. At anong gusto mong gawin ko? Pabayaan ka sa kahibangan mo? Angat na niya ng mukha na sinamaan nito ng tingin. Umigting na ang kanyang panga sa sobrang iritasyon na nararamdaman niya ng mga sandaling iyon. Wala sana siyang problema ng mga sandaling iyon kung hindi lang siya binigyan ng babaeng kasama niya ngayon. Unti-unti na sana niyang naaayos ang lahat sa pagitan nilang dalawa ni Nati, kaso hindi naman yun ang nangyari. Sasabihin mo lang na nagkamali ka. Aaminin mo lang na lahat ng sinabi mo sa post online ay pawang kasinungalingan. Wala akong pakialam kung anong klaseng rason ang gagawin mo. Basta bawiin mo lahat ng yung sinabi doon. Gustong bang idiretso ko to sa korte at kasuhan ka na lang? Yun ba ang gusto mo? Pasalamat ka pa nga na binibigyan kita ng pagkakataong dungisan ng pangalan mo. Kahit nalalabas kang hangal sa mga tao dahil kung totoong masama lang ako at ang budi ko. Kasong diretsong ihaharap ko sa'yo. Nakalimutan mo yatang asawa ng pamangkin kong pinakamagaling na abogado sa bansa. Kaya niyang pabigatin ang magiging atraso mo, Margie. Kayang-kaya kanyang i-frame up. Maring itinikom ni Margie ang bibig.
Alam niyang wala na siyang magiging lusot pa sa gobernador kung hindi ang sundin na lang kung anong gusto nitong mangyari kung ayaw niyang mas maging mabigat ang magiging kaso niya dito. Marahil ay kailangan na lang niyang tanggapin na hindi na talaga sila pwede ng gobernador dahil may iba na ito. Hindi ka na talaga mapipigilan pa, Nati. Huling tanong, hindi na ba talaga ha? Tanong ni Nick habang malalim ang titig sa mukha ng kanyang kapatid. Umiling lang sa kanya si Nati habang mahigpit ang hawak sa kamay ng kanyang anak. Natitibag na ang puso niya na para bang gusto na lang magstay. Kaso hindi niya magawang suwayin ng isipan niyang bulong ng bulong na kailangan niyang gawin ang bagay na yon. Hindi siya pwedeng magpatibag. Sa katunayan noon ay nagdadalawa rin siya ng isip kung aalis ba ng bansa o hindi. Naninimbang din siya sa sitwasyon. Tinitingnan ang magiging pagkakataon kung muli niyang susundin ang kanyang puso sa pagkakataong iyon. Nabanggit sa kanya ng hipag na sa araw na yun umano ang press conference ni Gaston at umaasa siyang maaayos niya itong lahat at pagkatapos ay babalik na sila sa dati. Ngunit dahil sa tampong kanyang nararamdaman, hindi naman siya tinawagan ng gobernador upang i-inform ng plano niya. Sa loob niya ay gugustuhin niya pa rin umalis ng bansa. Gusto niyang ipakita dito na hindi niya kailangan ng gobernador na walang isang salita. Batid niyang hindi maglalaon ay malalaman itong ginawa nilang pag-alis. Nasa kay Gaston na lang talaga kung hahabulin silang mag-ina doon. Ayaw mo bang pakinggan na muna kung anong sasabihin niya? Malay mo, gawin na niya kung anong hinihiling mo. Sulsul pa ni Krisa na umaasang baka pa magbago ang kanyang plano. Umiling si Nati sa hipag na sinadya pa siya sa loob ng kanyang silid. Gabi bago sila umalis. Sa bagay, malapit lang naman ang Canada. Anytime pwede ring umuwi. Pinanindigan ni Nati ang kanyang desisyon na baka sa bandang huli ay pagsisisihan niyang hindi niya itinuloy na umalis. Ang tagal niyang hinintay na gawin ng gobernador ang magpa-press conference. Pero inabot pa ng ilang araw bago ito makapag-decide. At sa mga lumipas na araw na yon, wala man lang itong communication sa kanila. Kung talagang desidido ito, doon pa lang ay alam na niya sana kaso ay wala. Gaano man to ka-busy, hindi dapat silang mag-ina makalimutan. Isa pa paano kung hindi mabanggit ang pangalan nilang mag-ina sa conference. Hindi pa rin ito nagawang maamin na pamilya niya sila? Anong silbi nun? Wala na ring babalik lang sila sa dati ng gobernador na ayaw naman niyang mangyari. Puro pangako na naman ito sa kanya na sawang-sawa na siya. Gusto niya ang maging press conference nito ay yung babawiin niyang kasal nila ni Margie na nasa announcement nitong fake. At ang kanyang ipapalit ay aaminin nitong ikakasal nga siya. Pero hindi sa babaeng yun, kung hindi sa kanya't sa may anak na sila. Kung ganun ang sasabihin ng gobernador, baka magbago pang isip niya. Kaso kung hindi naman, wag na lang. Nati, may oras pa para magbagong isip mo. At hindi na Kuya Nick, buo ng desisyon ko. Aalis kami ng bansa ni Brixton. Malapit lang naman ang Canada, pwede kaming bumalik kung kinakailangan kami sa bansa. Sa ngayon, lalayo ulit ako pero sa panahong to, alam niyo na yon. Lumungkot ang mukha ni Nick, ngunit hindi na niya pinilit pang kapatid na magbagong isip. Ganun talaga, malaki na ito at may sarili na ring desisyon sa kanyang buhay. Wala na siyang magagawa kung yun ang gusto ng kapatid niya. O sige, oras na nandun na kayong mag-ina, wag ang hindi kayo tatawag sa amin ha. Baka kung saan kayo pumunta. Huwag niyo kaming bigyan ng problema dito sa bansa. Kung may problema ka man, bukas ang linya ng cellphone ko. Isang tawag mo lang ako at alam mo naman yon, hindi ba? Alagaan mong mabuti ang sarili mo doon, Natalia. Please. Natawa ng mahina si Nati sa huling sinabi ng kapatid. Hindi niya mapigilang pagmasdan ang mukha nitong alam niyang nalulungkot sa kanyang desisyon. Ibinigay ni Nati sa kanyang kasamang maid ang anak na kunin nito yon sa kanya upang mapag-usapan pa sila ng kanyang kapatid. Ito lang ang naghatid sa kanila at hindi nakasama ang kanyang mga magulang. May lakad, ang ama at si Mrs. Bentacourt naman ay nakaalalay sa hipag niyang si Krisa na hindi na ginawang big deal pa ni Nati sa kanila. Niyakap lang ni Nati ang kapatid bago tuluyang nagpaalam na sa kanya. Isang hinga ng malalim ang kanyang ginawa bago niya tinalikuran doon si Nick upang pumasok na sa loob ng paliparan. Dama niya ang init ng paninitig ng kapatid na paniguradong kung lilingunin niya ay hahagulhol to ng iyak. Ayaw gumalaw ng katawan niya na namimigat habang humahakbang papalayo. Ngunit kinakailangan niyang panindigan ang desisyon upang sukatin ang pagmamahal ni Gaston sa kanilang mag-ina. Na sa mga sandaling yun ay parang hindi pa rin kayang mapanindigan ng gobernador.
kung talaga bang kaya na silang iharap sa lipunan na kanyang ginagalawan. Para kay Nati, mukhang hindi pa handa ang lalaki kahit ng dami nitong sinabing pangako noong nasa Italy sila. Malungkot at may bakas ng sakit na siyang doong mapangiti. Hindi niya makalimutan ang binuo niyang pangarap na pamilya noong nasa bakasyon sila na mauuwi lang din pala sa wala. Hindi naman pwedeng siya lang ang lalaban. Kailangan niya ng backup kay Gaston. It's his choice. Ilang beses ko na siyang binigyan ng option. Nakakapagod din palang ipagpilitan ng sarili naming mag-ina ko sa bandang huli ay hindi rin naman kami magagawang pakinggan. Nakakapanlumo. Muling napahinga ng malalim si Nick nang tuluyang makapasok na sa loob ng paliparan ng kanyang kapatid. Kinuha ng kanyang phone at tinawagan na ang kanyang asawa upang ipaalam na hindi nila nagawang makumbinsing huwag ituloy ni Nati ang kanyang pinaplano. Si Krisa nang bahalang magpaabot noon sa kanyang tiyuhin sa kasalukuyang on the way pa rin pabalik ng Baguio ng oras na yun. Hayaan mo na sila, Nick, tanging nasabi ni Krisa. Makailang beses nang napahilot na sa kanyang sentido si Gaston nang makitang nakarehistro ang pangalan ng kanyang pamangkin sa screen ng phone niya. Sumasabay pa talaga ito sa problema niya. Sa halip na sagutin ay pinatay niya ang tawag dahil hindi rin naman sila magkakaintindihan ni Krisa sa ginagawang malakas na paggawa ni Margie na akala mo'y kinakatay na baboy. Paulit-ulit nitong sinasabi na wala siyang kasalanan at marapat nang nahayaan niya. Hindi na natapos ang babae doon kahit pa namamalat ng boses ng dahil dito. Pinatayan ako ng tito ng tawag. Hindi makapaniwalang tura ni Krisa na hinarap ng asawa na kakarating lang ng mansyon ng sandaling yon. Pinahaba pa niyang kanyang mga nguso dito. Hilaw na natawa na si Nick, ilang beses na umiling na rin ng malaman pa kung anong gusto nito. Hayaan mo na siya, huwag mo nang sabihin ang tungkol kay Nati. Hayaan natin siyang maghanap sa mag-ina kung saang lupalop na ng mundo naroon. Baka kasi busy rin naman talaga siya. Hindi ba ngayon ang conference nila? Puno ng pangunawang tanong ni Krisa na tumawa na kahit pa medyo nasasaktan siya sa ginagawa ng tiyuhin. Maano bang kausapin siya nito saglit at sabihin na busy pa siya? Kaya hindi niya sinagot ay nang dahil doon, pwede naman siya nitong kausapin, hindi yung basta papatayan siya nito ng phone. Siya lang naman na nagmamalasakit na ibalitang tungkol sa pag-alis ng anak nito at hipag tapos siya pa sa kanyang napasama. Naiinis lang siya. Naisip niyang tama lang ginawa ni Nati na layuan na muna to ngayon. Busy or not, hayaan na natin silang mag-resolve ng problema nila, Krisa. Matanda na si Tito at ganun din naman si Nati, hindi ba? Krisa, baka mamaya niyan magpaka-stress ka pa dyan sa kanila. Pabayaan mo na yan sila. Yun ang gusto nila eh. Tulala ang mga mata ni Nati na nasa labas ng bintana ng immigration. Tinatanaw niyang mga eroplano sa labas na nakaparada at pinapansin niyang bawat galaw doon. Ilang beses na siyang nag-scroll at nag-search ng tungkol sa press conference umano ni Gaston. Para sa araw na yon, ngunit hanggang sa mga sandaling iyon, napasakay na halos sila ay wala pa rin namang kumakalat. Ibig sabihin, hindi pa nagaganap ang press conference. Napapailing na siyang napuno ng pagkadismaya. Mukhang sinabi lang yun ng kanyang hipag para hindi siya umalis, ngunit ang totoo ay wala naman talagang press conference na magaganap ang governor ngayon. Baka pinagtatakpan lang nilang mag-asawa si Gaston at naiinis na siya sa kanila kung yun ang kanilang ginagawa. Siya dapat ang kinakampihan ng mga to at hindi ang kung sino-sino. Marapat lang talaga na umalis silang mag-ina ng bansa. Ito ang tama, ito ang makakabuti para sa lahat. Marapat lang nabigyan ng lesson ng kanyang tiyuhin para doon. Miss Natalia, sasakay na raw po tayo ng eroplano. Untag ng maid na nakailang tawag na ng pangalan niya kanina pa. Ngunit nanatili siyang walang kibo. Walang imik na tumayo na si Nati at kinuha na sa kanya ang anak. Bagamat desisyon niya yun, ay hindi niya pa rin maikakaila na makaramdam ng lungkot. Kung tutuusin ay ayaw niya talagang umalis. Kung hindi naman sila aalis, paulit-ulit lang siyang gagawing tanga ni Gaston na hindi niya malaman kung totoo ba talagang minahal siya o ang katawan niya lang din ang habol nito. Gaya ng ibang mga lalaki. Let's go. Aya na ni Nati sa kasama niyang maid na may pangalang Maria Gina. Agad namang tumalima ang babae na bumuntot na sa kanya matapos na damputin ang kanyang inabot na hand carry bag. Muling pinuno ng hangin ng baga. Tara na, Nati.
Alis na muna kayo ni Brixton. Sa kabilang dako ay nagawa ng makarating ni Gaston ng Baguio kung saan ay doon mismo gaganapin ang setup nilang live press conference. Siya ang unang nagsalita na ipinaliwanag ang kanyang side. Humingi siya ng paumanhin sa marami na noon lang nagbigay ng statement kahit pauna pa lang sana ay na-deny niya na kaagad. Ang katwiran niya ay hinanap niya pa ang salarin doon na para sa mag-asawang Krisa at Nick, mababaw. Hindi siya ang babaeng pakakasalan ko. Ilusyon niya lang ang lahat ng tungkol sa amin ngayon. Oo, dati nagkaroon kami ng relasyon, ngunit malinaw na no string attached. At dekada na rin halos ang nakakalipas. Narito ako para linisin ang pangalan ko. Sinang-ayunan niyo ni Margie na naging dahilan kung bakit kabi-kabilaan ng mga naging tanong sa kanila. Hindi malaman ng babae kung alin doon ang unang sasagutin niya sa sobrang dami ng bahang mga taong ilan ay halos paulit-ulit lang din. Lalo nang makitang iwanan na siya doon ni Gaston, tuluyang lala yung loob ng lalaki at hindi niya na makokontrol pang mangyayari at kamuhian pa siya. Totoo yon. Inaamin ko lahat ng paratang ni Governor Barcelo. Nakayukunturan niya na biglang lumakas ng boses. Subalit, alam niyo ba na ang karespe-respeto niyong gobernador ay meron palang anak sa labas at babaeng ibinabahay ngayon? Napatigil ang mga paa ni Gaston sa kanyang paghakbang na halatang nagulat. Paalis na sana siya ng venue ngunit kakaresolba pa lang niya na isa ay may panibagong intriga na namang binitawan si Margie upang mas magkagulong mga journalist sa panibagong scoop na kanyang sinabi. Bubuksan pa naman sana niya ang phone noon upang kontakin ang kanyang mag-ina upang sabihing maghintay pa ng konting panahon at inaayos niya na ang lahat upang maging legal sila. Ngunit hindi niya yun nagawa ng dahil sa sinabi ni Margie. Totoo po ba yon, Governor Barcelo? Kinuyog na siya ng napakarami pang mga tanong. Hindi ba totoo? Bakit ayaw mo sumagot? Kasama mo sila nung nagbakasyon ka doon sa Italy. Vacation with them in disguise of business trip. Kaya ka nga rin nag-extend ng another week. Bakit mo ba siya ikinakahiya? May anak na kayo, hindi ba? Ayaw mo pa rin pangalanan sa publiko. Bakit kaya? Controversial ba? Baka naman kasi may ibang pamilya na siya. Nang dahil doon ay pinutakti pa si Gaston ng mga bumabahang katanungan. Bagay na alam niyang hindi titigilan ng mga media hanggat hindi nila nakukuha ang kanilang gustong malaman sa kanya. Ako ang magpapatunay noon dahil naroon ako sa Italy. Sumunod ako sa kanya. Malinaw na sinabi sa akin ng receptionist ang tungkol sa mag-ina niya. Direktor Tabora. Nagkasalubong na ang mga kiling ni Gaston dahil otomatikong na napaharap sa banda niya ang mga kamera ng mga journalist na kanina lang ay nakafocus pa ang buong atensyon kay Margie. Kulang na lang ay mapakamot sa kanyang ulong gobernador nang dahil sa panibagong usok ng issue na muli pang sinindihan ni Margie. Binigyan pa nito ng panibagong cravings ang mga medyang naroroon. Gumisip ang babae dahil napagtagumpayan nitong pagtakpa ng kasamaang ginawa niya kay Gaston. Ganun kabilis na ibaling ni Margie ang atensyon ng lahat mula sa babae patungo muli kay Gaston nang buong akali matatapos na doon ng lahat. Lihim na naikuyom na ng gobernador ang kanyang mga kamay. Sobrang pagtitimpi ng kanyang ginagawa, wag lang siyang sumabog dito. Bakit ba ayaw mong ilabas ang tungkol sa mag-ina mo? Nagsisinungaling lang ba ako? Patunayan mo. Hindi ba't ito ang totoo? Patunayan mo, Governor. Sige, itanggi mo pa sila. Lantarang hamon pa rin sa kanya ni Margie. Kumibot-kibot ng labi ni Gaston. Ang dami niyang gustong sabihin sa totoo lang. Ngunit hindi niya pwedeng pairali ng bukso ng kanyang damdamin na maaari niyang pagsisihan sa bandang dulo. Dumidilim na ang paningin niya kay Margie na sa mga sandaling yon ay nakangising aso pa rin sa kanya na animo ay nang aasar pa sa mga sinabi niya. Halatang pilit nitong pinipigtas ang pasensya niya na kung hindi niya mapipigilan ay tsak na magliliyab na siya. Direktor Tabora, ano na naman tong kalokohan mo? Hindi na ni Gaston nagawa pang sabihin niya nang dahil sa pagputol ng babae sa kanyang mga sasabihin na nagawa pang mabilis tumayo mula sa kanyang kinauupuan. Alam niyong ibig sabihin nun, ang kagalang-galang nating gobernador ng Benguet na hinahangaan ng halos lahat ng mga naninirahan sa lungsod na ito at minamahal isang immoral at maraming lihim na ayaw niyang malaman ng publiko. Dugtong niya na nagpaawang ng bibig ng mga naroon.
Pagkatapos na magbuntis, hindi niya kayang panugutan at ipagmalaki sa kanyang mga nasasakupan. Ganyan ba ang huwaran? Ganyan ba ang tunay na mayroong malasakit? Ni hindi niya mabanggit ang pangalan ng babae kung sino man ito sa harap ng kamera, maging ang pangalan ng anak nila. Kitang-kita naman na hindi siya magandang ehemplo at huwaran ng mga taong nakakilala. Napahagod na ng isang kamay si Gaston sa kanyang batok. Hindi maatim na mga salitang lumalabas sa bibig ni na Margie. Kailangan niya itong pigilan bago pa man lumala ang kanyang sitwasyon. Bago pa saan sila humantong. Anong kinalaman nito sa ginawa mong iskandalo? Ah, oo nga pala. Para ba pikutin mo ako? Kaya mo ito ginagawa? Sorry, Direktor Tabora. Gaya ng sabi mo, may anak na ako. Malamang mahal ko. Kaya nga inanakan ko para hindi na makawala sa akin. Ang simple, hindi ba? Ipapakilala ko naman sila in a proper way. Kaso heto't inunahan mo na naman ako. Hindi na napigilan pa ni Gaston na sabihin yon kahit na hanggat maari ayaw na ayaw niyang pumatol sa kanya. Napaawang ang bibig ng mga nakarinig sa tila hindi lantarang pag-amin ng gobernador sa mga bintang sa kanya. Tila hindi sila makapaniwala na narinig nilang mga salitang yon mula sa mismong bibig ng kanilang gobernador. Ilang sandali pang naghinang ang mga mata ni na Gaston at Margie na tila nag-uusap at nagbabantaan na magtutuos sila. Sagutin mong tanong ko, Direktor Tabora. Anong kinalaman ng mag-ina ko para kaladkarin mo sila dito? Namula pang lalong mga mata ng babae doon na hindi na magawa pang makahuma kay Gaston. Bahagyang tinapik naman ng kanyang sekretary ang isang balikat ni Gaston na halatang pinapakalma siya sa gesture ng gobernador. Kaya ba ginagawa mong bagay na to ay dahil gusto mo akong pikutin? Mas lumakas pa ang boses ni Gaston na naging dahilan upang mag-focus ang mga journalist sa mukha ni Margie na hindi na maitsurahan. Sagutin mo ako! Ilang beses nang bumuka ang bibig ni Margie na mas nangapdi pang bawat sulok ng mga mata na corner na siya nito. Hindi man ito aminin ng tungkol sa mag-ina ng tahasan, naniniwala siyang kaya nitong manipulahin ang mga media at gawing maganda ang kalalabasan noon. Ang pag-asa na lang niya ay kung lalabas na kontrobersyal ang katauhan ng babae na kanyang tinutukoy. Yung tipong may sarili tong pamilya kung kaya naman hindi niya maipakilala. Tingnan mo, Direktor Tabora. Hindi mo magawang masagot. Patuloy pa ni Gaston na kinuha ng pagkakataong iyon na aminin ng totoo. Hindi na niya inisip pa kung anong kahantungan noon na hindi gaano napaghandaan. Governor Barcelo! Agad na putol ang magiging katanungan pa sana ng media na nandun na itaas niyang isang palad upang patigilin sila. Sasagutin niyang lahat ng tanong at hindi nila siya kinakailangang piliting sumagot. Oo, inaamin ko. May anak ako. May anak ako sa babaeng mahal ko. Sabay-sabay na nagkislapan ng mga kamera, kasabay ng pagsinghap ng halos lahat na nakarinig ng pag-amin niya. Sa isipan ni Gaston ay kailangan niya ng aminin yon bago pa man siya unahan ni Margie na halatang gustong pasamain ng kanyang imahe sa maraming tao. Wala naman na dapat siyang pakialam doon dahil hindi na rin naman siya tatakbo pa. Tatapusin na lang niyang kanyang termino na unang plano niya ngunit mapapaaga yata ang announcement ng kanyang resignation nang dahil sa pagkakabulgar ng kanyang mag-ina. Kailangan tutukan niya sila lalo na ngayong mahantad na sa publikong pangalan na mag-ina. Tama si Nati, dapat sinunod na lang niyang suggestion nito. Mas masaya siguro sa pakiramdam niya kung nasa lugar na yun ang kanyang mag-ina at nakikinig. May anak na nga ako, going to 4 years old. Dapat ba lahat na nangyayari sa akin nakapubliko? Hindi naman hindi ba? Nagbulungan ng mga taong nasa paligid. Sobrang shocking naman kasi talaga ng balitang yun. May mga balita pa nga noon na umano ay bakla siya. Tapos ngayon malalaman na lang nila na may anak na rin itong mag-aapat na taon. Hanggat maaari ay gusto kong protektahan ng aking mag-ina. Alam niyo kung bakit? Nang dahil siya gaya ng utak na meron si Direktor Tabora. Huwag kang mag-alala, magkikita tayo sa korte. Dahil isang magaling na abogado ang magiging bayaw ko. Bagsak niya pa ng bomba kung kaya naman mas umingay pa ang buong paligid sa mga kuro-kuro. Ang iba sa mga naroon ay nanlaki ng mga mata. Ang iba ay makahulugang nagkatinginan. Iisa lang ang tumatakbo sa kanilang isipan ng mga sandaling yun. Magaling na abogado? Si Attorney Nick Bentacourt ba yun? Governor Barcelo, may tanong po ako sa inyo.
pagtaas na ng isang kamay ng isang journalist upang kunin ang kanyang atensyon, na agad na napagtagpi-tagpi ang lahat, nabaling ng atensyon ni Gaston na tumangulang naman sa kanya. Bunsong kapatid po ba ni Attorney Nick Bentacourt ang tinutukoy mong babae na siyang ina ng anak mo?